Good evening mga master, good evening. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong maghapon? Kumusta ang inyong trabaho? Ako uwi na naman. Bye-bye na naman ako sa JP Rizal. Tapos na ang ating trabaho. At maluwalhati tayong nakatapos ng 12 oras na tayuan. Ganun pa man, masaya pa rin tayong uuwi dahil nagampanan natin ng maayos ang ating duty. Kayo mga master, kumusta kayo? Yung trabaho nyo, kayo ba'y maghapong nasa bahay lang o naglagala-gala? Mga misis na naghahanda ng hapunan, shout out sa inyo. O yung iba nakakain na siguro at kasalukuyan ng magpapahinga. Ako, eto, babay-bye pa lang sa pag-uwi. Magkarating, magsasaing na para sa hapunan, maglalaba. Ang buhay talaga, sakripisyo lagi. Pag hindi ka naman naghirap at nagpaaluan ka lang, nako naman, talo mo pang rebulto. At maraming nag-aabang ng pasahero sa gilid ng mga kalsada. Kawawa naman sila at gustong-gusto na nilang umuwi, hindi pa sila makauwi dahil walang masakyan. So ayun, abanti ulit tayo. Ano ba ang inihandang pagkain sa inyo ng mga misis ninyo, mga mister? Masarap ba naman? Siyempre masarap yan, basta inihanda ng inyong mga asawa. Kituyo pa yan, kiitlog, okay lang yan, masarap yan. Lapit na naman ang tulugan at magbabatak na naman tayo ng kumot. Siyempre malamig na, kailangan na natin ng kumot. Nararamdaman na natin yung ano ng Pasko, diwa ng Pasko. Lumalamig na, lalo na sa mga probinsya na malamig na yan. Ganda oh. Pag uwi natin, maglalaba. Siyempre, ang aking kabiyak nasa probinsya, ako lang ang kikilos muna. So bye-bye tayo dito sa Vito Cruz Street. Ayun, medyo maluwag yata, parang hindi Lunes. O gabi na, mag-alas 8 na kasi.
Patuloy lang po kayong manood ng aking videos, pa-like na lang po. Pa-subscribe na rin po. Salamat po sa inyo. Yun, abanti na tayo. Ang daming pinanggagalingan ng daan na yun. Kulang sa traffic light. Ayan. Moving tayo. Marami tayong mga nakakasabayang mga motor dito. May angkas, merong wala, normal na takbo ng buhay. Siguro uwi na sila rin. Napakarami namang bako-bako nitong daan na ito. Maraming tagpi, kaya patalon-talon ang ating motorsiklo. Nakakasira din ang sakyan. Kaya iniiwasan natin yung mga ganyang talon-talon. Kaso sa sobrang dami, nawawala yung iwas eh. Pag iwas mo, lubak ulit. Ayan, medyo bumara dito, bumara. Singit-singit tayo. Oh, may ginagawa pala dito sa may gilid. Ayun. Okay. So, iwas din. Ito na yung pinaka the best na daan ko eh. Parang malapit. Hindi masyadong traffic katulad ng ibang daan. Ito at least bawas. Hindi masyadong dumadaan yung mga pampasahirong jeep, pampasahirong bus. Nga lang, dito tayo sa gilid-gilid muna. Matubig. Lagi na lang itong madaling tubigin. Basta bumuhos ang kaunting ulan, tubig. Wala solusyon yata ito. Hindi alam kung paano susolusyonan. Dito tayo sa release ng train galing papunta ng Divisoria, galing Alabang. Ayan,
release ng trend. PNR. Eto. Ang tutuban. Ito, ang dami natin kasabay dito na motorsiklo. Halos wala kang malututan eh. Ang dami. Yan dito, medyo maluwag na. Yan ang buhay ng mga e-bike. Kumaka-counter. Palibasa, e-bike. Walang lisensya silang mapiperwisyo. Katulad ng nangyari sa akin, wala naman silang lisensya. Wala tayong kumbaga walang kalaban-laban eh. Sa kanila lahat yung pagkakataon para magkamali. Ka-counter, kahit red light, magkugo. Kaya lugi ka pag yan na nakaano mo. Hindi nila alam, may panganib din silang hatid yan. Meron din, delikado rin ang buhay nila dyan pag sila'y nagkamali. Kaya siguro maganda, ako pabor ako na magkaroon din ng lisensya yung mga driver niyan para ma-seminar din ang LTO, para alam nila yung role sa karsada, alam nila yung mga dapat sundin. Hindi yung pag naka-red kulang sila ng go. Tutusin, mas malaki pa yung nasasakop na kalsada niya sa kanila eh. Isa sa motorsiklo. Sila merong 3 gulong. Ang motorsiklo, dalawa lang. Pero walang mga lisensya ang mga nag-drive. Kung sino-sino na lang, kaya aksidente hindi naiiwasan. Paano? Hindi nga sila nagseminar eh. Nagabi, delikado pa yan. Minsan may mga e-bike na walang ilaw, hindi mo mapapansin, mayayapaw mo yan. Lalo na sa part ng mga probinsya na walang mga street light. Nako, huwag kang basta-basta lilingon at baka nasa unahan mo yung e-bike na walang ilaw. Hindi mo naman ano yung mga yung maobligang magpalit kasi wala naman silang huli. Kahit mapundi yung mga ilaw nila wala naman silang huli. Hindi naman sila mahuhuli ng mga enforcer kahit walang ilaw yung kanilang e-bike. Kaya malalakas ang loob eh. Wala silang pakialam sa kalsada. Basta ang alam nila, gulang sila ng go.
Banat na lang ng banat. Eh kung may rehistro yan sa LTO, ay pag wala silang ilaw, huli. Meron silang lisensya, di meron silang tutubusin. Wala kung sino-sino na lang nag-drive dyan sa e-bike na marunong magpatakbo. Yun nga nakabangga sa akin, tinuturuan pa yata yun kaya nakabangga Halip na huminto, dire-diretso lang. Hindi binggo yung aking U-back. Hanggang ngayon hindi ko na iikabit. Wala tuloy ako malagyan ng mga ibang gamit ko. Yan ang perwisyo nila sa akin. Yan ang isang masakit. Kung yan ay dumadaan sa seminar tapos may lisensya na mahuhuli ng LTO, ewan ko lang kung yan magtyaga-tyagang mag-drive dyan o magturo-turo ng pagdadrive kung walang mga student permit yung mga yan, di ma-impound yung kanilang sasakyan. Sana magkaroon din ng registration yung mga ganyan. Sige mga master, at ako'y malapit na sa aking boarding house. Okay, nagpapasalamat sa inyong pagtutok. Mabuhay kayo at magandang gabi. At samain nyo ang pagpapala ng Poong May Kapal. Salamat po.